Mga kapatid, pag-usapan po natin dito yung sex bomb dancer. Meron na pala sa kanila ang naging Kristyano at talagang naging mainit sa Panginoon at hindi na nag-join o bumalik pa sa grupo ng sex bomb dancer. Pumunta ka sa banyo, sabi mo kanina. pumunta. Sabi ko, Lord, eto na po talaga, parang gagawin ko na po talaga to, para sumunod sa iyo, ganyan, ganyan. So marami mga tanong-tanong, meron sa kanila nagpapa-advise sa pastor, para kung magjo-join pa sila, o meron naman nagsasabi na wag na. So mga kapatid, mas maganda kung ang Biblia po ang magsasabi tungkol sa ganitong sitwasyon. Unang-una, wala naman tayong karapatang humatol sa sino man dahil tayo din po ay makasalanan. So bilang Kristiyano, dapat maunawaan po natin ito dahil marami sa mga kabataan o kababaihan na kung magsuot sila ng mga kanilang mga damit ay talagang labas na lahat. Lalo na sa ngayong generation. Nakikita lang kanilang mga katawan o okay lang sa kanila nakitang-kita ayun. Para saan? Sa Bible po kasi, pag hindi mo to iniingatan at di mo nalalaman, tayo po ay nagkakasala. Kahit sabihin natin, nagsusuot lang tayo ng damit. Sa Bible, binabanggit po dito mga kapatid, sa Mateo 5 verse 28, ito po sinabi ng Panginoon Hesus. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. So, ang sinasabi ng Panginoon, yung pangalunya, ito po ay para kang nakipagtalik na sa kanya. Kung ang isang babae ay magsuot ng kahalayan, ina-attract niya ang mga kalalakihan sa pagkakasala. So, yun po ang problema po dito mga kapatid. Kaya nga, sasabi nila yung sex bomb dancer, so talagang, meron talagang kahalayan na may kita natin. Kaso lang ito, yung impluensya sa mga batang babae na iniisip nila okay lang ganitong sumayaw, okay lang ganitong step, pero hindi nila napapansin na napupunta na sila sa pagkakasala. Kaya sa Bible, na tinuturo po dito ay tama. Kaya sumuot ng mahalay, sumayaw pa ng mahalay, at lalong nagiging doble yung pagnanasa ng mga kalalakihan at napupunta ito sa pagkakasala. Sana po mga kapatid, tayo mga Kristiyano na sinasabi nga na hindi na tayo nakikijoin sa mga mali o mamahalay nilang gawain dahil binago na tayo ng Panginoon. At sinabi nga ng Panginoon sa Pedro, ako'y banal, dapat kayong magpakabanal. Lahat po ng mananampalataya, dapat tayo ay mamuhay at huwag tayong umayon sa mundong ito. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. God bless you po mga kapatid.